Sir, makiki-update lang regarding po sa nangyari po na salpukan ng isang pampasaherong bus at SUV dyan po sa may parte ng Barangay Pawili sa Mini Camarines Sur. Sir, kumusta yung naging situation po dito? Ay, ma'am, before that, tumawag po kasi at around 5 a.m. in the morning, 5 in the morning, yung MDR, MDRRMO Pili, requesting for assistance. Nasabi lang kasi sa amin na yung details ay may vehicular accident involving an SUV tapos commuter bus. And Immediately nag-dispatch kami, nagresponde doon sa site nga sa Barangay Pawili. And then pagdating namin doon, chinek namin agad yung situation and nakita agad namin na yung passenger ng SUV is naiipit pa. So immediately gumawa kami ng plan to extricate the victim. And then yung PNP and MDR, pinababa na rin yung mga passenger sa commuter bus. And hindi nga sila makababa doon sa door mismo, sa main entrance and exit ng bus. So binasag nila yung back window para lang makalabas yung mga passengers ng bus. So medyo nakahirapan kasi kami kasi yung bus talaga naiipit mismo yung SUV. Kasi yung kahit yung doon sa side ng sa passenger side ng SUV is nakadikit siya sa wall nung isang residence, pero yung wall mismo. And then so there's no other way, yung driver ng SUV is talagang kailangan naming hatakin muna yung commuter bus. So ginawa namin, pinapunta namin yung isang fire truck namin na malaki. So yun yung ginamit namin na way para hatakin yung bus. Para magkaroon lang siya magkaroon kami ng chance na ma-extricate yung victim, ma'am. So yun lang. And then kasi talagang kung makita nyo sa pictures na uploaded namin sa Facebook page, talagang as in all wasak yung SUV, ma'am. So yun na po, once na na-extricate namin and luckily wala namang critical injuries yung driver nung SUV. So medyo may lang siya, may iniinda na dito sa left clavicle niya and other are abrasions and bruises mo. Yun lang naman po yung Na passenger po ng SUV. Sir, yung driver lang po yun, na specifically yung injured po doon. Yes, ma'am. Kasi pagdating namin doon sa site is wala namang ibang nakasakay na doon sa SUV. So, pero nagtanong kami and yung info na nakuha namin is may isang passenger pa po. Pero hindi naman na po namin nakita and wala naman pong pina-check sa amin na ibang passengers doon if ever na may injuries pa. So, yung lang talaga, yung pag-extricate sa driver ng SUV, yun yung talagang nirespondehan namin. Wala tayo sa naging problema when it comes doon sa pag-aalis ng tipo doon sa SUV. Kasi nakita po natin talaga kung tutuusin yung po, it's American na lang yung nandun po kasi na yung iba po yung mga SUV. Uh, yes, ma'am. So, regarding that, ma'am, wala naman pong naging medyo naabala lang talaga kasi uh, for the information of all, kulang din kami ng mga equipments pa for extricating such cases. Pero at least po, nagagawan naman namin ng paraan. So luckily, sa mga cases na ganito, maraming responses na din nagawa namin na extrication, wala naman pong mga critical na mga victims na nangyayari. And this time around, ma'am, so yun lang talaga. Medyo
na galan lang kami kasi kulang din yung gamit. So, pero sa injuries naman po ng mga victims, I mean yung victim kanina, wala naman pong problem doon. Okay. Ibigay ko sa iyo yung linya, sir. Lalo na kasi we all know yung iba po, baka yung sa publiko natin, hindi po alam when it comes sa mga emergency, hindi na po Bureau for Protection na nakafocus sa mga pag-ano po ng sunog, pag-apula, even po sa mga incident. Yes, ma'am. Yun nga po yung sinasabi namin regarding sa mga pa-trainings namin, most especially sa community po. Okay, so ang Bureau of Fire Protection po, ang mandate is hindi na lang for fire suppression. Na we are responding to man-made and natural disasters and other emergencies. Nandun po yan sa mission ng Bureau of Fire Protection. So, eventually, dito sa municipality ng Pili, aware naman po sila. Aware naman ng public na when it comes to responses, medical responses, vehicular accidents, and of course, natural disasters and calamities, nandyan po palagi ang Bureau of Fire Protection, PLV Fire Station, and uh, buong buong Bureau of Fire Protection na ma'am. So, yun talaga yung sinasabi namin na hindi lang kami trained for fire suppression ngayon. We are well trained to respond to emergencies and cases like this, vehicular accidents with extrications po.